Hello everybody, welcome to my channel. Marahil natatanong nyo kung ano ba yung kaibahan ng digmaan ng Gaza to Israel at digmaan ng Iran sa Israel. Bago ko po sabihin yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoong buhay naming mga hotel workers dito sa Israel. Please watch this. Sa karanasan ko po noong October 7, biglaan po yun na nilusob ng mga Hamas ang Israel. Walang tigil ang rocket fire noon dito sa lugar namin kasi dito dinadaanan yung Beersheba eh. Inabot na ng 6 na oras non-stop. Sabi ko, World War na siguro. Talagang yung aming unang tirahan, walang mamad yun. Sa hagdan-hagdan lang kami. Baga, ignorante kami kung ano mangyari sa aming sasabog pala ang isang building pag tinamaan. Kaya sabi ko, hindi ligtas ang ating tirahang ito, wala tayong mamad. Tapos yung aming tirahan ay pang mukhang old time pa. Mukhang hindi matibay at talagang mukhang hindi matibay talaga pagdating sa bomba. Kasi nayanig. And then, sa tagal ng digmaan ng Gaza to Israel, inabot na ng taon dahil nga hindi nila binibigay yung mga hostage. Marami nagbuwis ng buhay na sundalo. Marami na rin namatay na mga Palestine na inosente. Hanggang ngayon nandun pa sa Gaza yung mga hostage. Hindi pa nakukuha. Hanggang dumating na itong sitwasyong ito. Non-stop din yun, halos sa hotel na kami mag-stay nun. Kasi walang tigil. Nagtatrabaho kami sa hotel, doon kami nakatira. Ngayon naman, ang kaigihan nito ngayon, dati kasi walang emergency alert doon nangyari sa Gaza. Dahil sa naghiganti ang Iran noon, nakaraang taon, dahil napatay yung leader nila, naghiganti ang Iran, nagpalipad ng 300 rocket. Nandun pa rin kami sa unang bahay na yun. Nung nasa hagdan ako, kasama ko pa yung pusang gray. Nagtatago din yung pusa, alam niyang mapanganib. Nasa kailaliman kami. Walang mamad. Walang yung saradong pinto, close, wala. Sa ilalim lang kami ng hagdanan. Nung na yun, naramdaman ko may mga nagpo-formation na sa taas, mga jet fighter ba? Kinig sa taas na parang ang daming jet fighter sa taas. Yun yung sasalubungin nila yung 300 rocket galing sa Iran. Habang tumutunog ang sirena, yung puso ko lumuluha. Naawa ko sa Israel. And then, habang tumutunog ang sirena, ang lakas ng sabog. Parang doble ng lakas ng bomba na ginagamit ng taga-Gaza. Sabi nung kasama ko, matatalo yata ang Israel. Hindi, kasi maraming nagtulong din sa Israel eh. Kahit yung mga Jordan jet fighter, tumulong sila eh. Kasi tutuloy sa lugar nila yung bomba ng Iran malakas. Kaya ito nga, sabi ng kapatid ko, pag nagkaroon ng digmaan ng Iran, umuwi ka. Kasi may laso ng nuclear. Ayun pala, pinipigilan pa rin ng US, ng Israel na maggawa sila ng nuclear. Kasi merong uranium yun. Yung uranium nakakalason, yung itsura mong mataba, magiging parang skeleton. Yung zombie ang itsura mo habang tumatagal. Kakainin ng uranium yung laman mo. Yun. Tapos, eto na. Nung napanood ko yung nangyari sa Tel Aviv nitong pag-atake ng Iran, kakaiba yung rocket ng Iran, napansin ko lang. Kumbaga parang lumilipad yung rocket ng Iran, sasalubungin ng Iron Dome. Hinahabol ng Iron Dome yung may rocket din yung Iron Dome eh. Hinahabol niya yun. Yun nangyari sa Tel Aviv, nakita ko sa video. Pag gumanon yung rocket ng Iran, tuloy-tuloy, may panglito. Bigla siyang nahulog, para siyang nahulog na bulalakaw.
Hindi siya agad mabilis ang paghulog, hindi siya mahahabol ng Iron Dome. Meron silang sinasamang bombang ganon. Magaling yung pagkakadesign. Sabi ko, parang nahulog lang na bulalakaw. Kakaiba yung rocket nila. Kumbaga sa isang manlalaro, meron yung kanilang rocket ay meron pang uyo. Panglito. Ako, isa akong manglalaro sa local lang ng volleyball. Paano mo lilituhin yung pagpapaluin mo yung bola? 'Di ba yung mga killer ng bola tumatalon para hindi makapasok yung bola. Alam nila kung saan yung direction. Ay pag malagaling kang pumalo na spiker ka, ililihis mo yung bola dun sa kamay ng haharang na sa kabila para hiwag mapalo yung bola mo para maipasok mo dun sa kanilang. Ganun yung racket nila. Doon ko siya nakukumpara. Bakit para siyang bulalakaw na nahulog? Kumbaga, di ba, gumaganon, dire-diretso. Parang biglang tumulong kandilang ganon nahulog. Kaya sabi ko, magaling yung pagkakagawa ng racket ng Iran. Tapos, sa dami-daming pangyayari, syempre nakakaramdam din kami ng takot. Pero nawawala rin yun sa akin. Nakita ko sa video na matindi ngayon. Kasi alam niyo po ba kung bakit? May mga nasirang building sa Tel Aviv. Dati walang ganun, meron man pero hindi ganun katindi. Kasi hindi nila tinatantanan halos gabi-gabi. Pag i-check ko yung rocket alert ko, palagi nilang tinitira yung Tel Aviv. Tel Aviv, Haifa, Galilee, Capernaum. Minsan nasasabi ko na nga, paparusahan sila ng Diyos. Kasi yung mga lugar na yan, Capernaum, diyan nangaral si Jesus eh. Yung Galilee, Mama Mary, mga story of God, yun ang pinapatamaan nila. Kaya, diyan natin masusubok ang kasulatan ng Panginoon. May nabasa ako sa Ezekiel at hayaan niyo sa susunod hanapin ko yun. Na ang sino mang bumangga sa Israel ay magiging abo. Yun ang nangyari sa Gaza. Siyempre, kung magiging abo, ang nagsasacrifice dyan mga civilian. Mga, kumbaga, bata, inosente. Tayo mga dayuhan sa bansa nila. Hindi lang kami, pati yung mga naninirahan na talaga dito. Yun. Nung panahon nung digmaan ng Gaza to Israel, parang gusto ko na rin umuwi nun. Pero nagsisilbi kami. Nagsisilbi kami sa mga, alam nyo na, sa may mga baril na tagapagtanggol ng bansang ito. Sa loob ng aming pinagtatrabahuhan. Parang ang bigat talikuran, yung aming, kumbaga, hindi lang work na ang nangyari. Parang may obligasyon kami sa bansang ito bilang mga hotel workers. Teka, itinan ko yung niluluto ko. Commercial. Alam niyo yung kalagayan dito sa Israel, lalo na pag may matinding mga tension. Kailangan hanggat kaya mong matulog, matulog ka. Hanggat kaya mong gumising, gumising ka. Sabi nga ng tatay ko, kapag may matinding bagyo, huwag kayong tulog ng tulog. Baka hindi na kayo magising. Yung pala, nalunod na kayo, nagkaroon ng typhoon, nagkaroon ng baha, tulog ka. Kala mo na nag-inip ka lang, yung pala wala na yung buhay mo. Ganun dito. Yung bagyo ay yung digmaan. Kaya sinasabi nga, alert, be alert. At iyon, naramdaman ko, 1 linggo pa lang ang nakakalipas, yung nakita ko yung sign sa langit. At may isa akong katrabaho sa aming hotel na umalis na sa bansang ito. Sabi niya, aalis na ako. Mahina ang kita dito. Nagtaka ako kasi lagi naman siyang nandito. Sabi ko, bakit? Ba't ka aalis? Bakit? May digmaan na ba? Yun ang sinabi ko. After a week, nangyari nga yun. Nakaalis na siya. Hindi na daw siya babalik ng Israel. Kaya
malaking question mark sa akin. Nagtaka ako bakit siya umalis, hindi na siya babalik. And hanggang doon lang po. And shout out po sa mga pamilya ng mga hotel workers dito sa Israel na nandiyan sa Pilipinas. Just pray for us na lang po. At who will believe? Ito na lang masasabi ko. Who will believe na mayroong Diyos kung narito ka na sa bansa ng Panginoon? Ba't ka matatakot? Kung aalis ka sa bansang ito, anong bansa pa ang ligtas para sa'yo? Magandang umaga po sa inyo lahat.